Si Rebecca, o mas kilala sa mga kaibigan bilang Becca, ay nasa gilid ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Ang maliit niyang apartment sa Barangay Paltok, isang tahimik na bayan sa Laguna, ay simbolo ng kalayaan, mga bagong simula at syempre, isang maliit na krisis sa simula. Ikinuwento niya ng masigla sa kanilang group chat ang tungkol sa kanyang bagong tirahan. Maliit man ito, puno ng potensyal, may tanawin ng ilang mga lumang gusali at isang matandang mangga na matatag na tumutubo sa gitna ng siksik na bayan. Ang kanyang saya ay totoo, pero hindi nagtagal ay bumalot ang bigat ng realidad. Ang pagbabago ay laging mahirap. Agad na nag-alok ng tulong ang kanyang mga kaibigan. Sina June, Ana, at Murilo ay dumating ng halos sabay-sabay. Si Murilo ang pinaka-excited, palaging may kakayahang gawing magaan ang kahit anong gawain, kahit noong bata pa sila. Naalala ni Becca ang kanilang maikling na moriko noong high school, isang inosenteng relasyon na nag-iwan ng mga tawa at alaala. Bagamat nagkahiwalay ang kanilang landas, nanatili silang magkaibigan. Isang Sabado ng umaga, nag-message si Ana na hindi siya makakarating dahil sa biglaang abala. Naiinis si Becca pero naiintindihan niya naman. Dumating naman sina June at Murilo alas 10 ng umaga, may dalang mainit na kape at masiglang ngiti. Nakakagaan ng loob makita ang mga pamilyar na mukha sa gitna ng kalat ng mga kahon. Nagsimula ang hapon na may bagong sigla. Sina June at Becca ang nag-aayos ng mga kahon, habang si Murilo ang bumibo sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagbuo ng mga kasangkapan. Mahusay siya dito, parang natural na mekaniko ng mga tornilyo at piyesa. Nagpanggap si Becca na tumutulong, pero mas madalas ay nakatingin siya sa bawat galaw ni Murilo at nakikinig sa mga birong di inaasahan. "To ba yung kahon mo ng mga libro?" Tanong ni Murilo habang binubuhat ang isang mabigat na kahon. "Grabe, Becca, bato ba ang nilalagay mo sa loob?" Pinikit niya ang mga mata, "Mga klasiko yan, Murilo. Mabigat ang kultura, di ba?" Nakangisi si Becca, tumango si Murilo. "Nga, pero baka mas mabuti kung ako na lang ang magbuhat nito bago mo subukang ipagbuhat mag-isa." Si June, na nag-aayos ng kusina, ay sumingit. "Kayo dalawa, ang dami pa rin kayong usapan, parang mga matagal ng magkaibigan, hindi ba?" Nagpalitan ng tingin sina Becca at Murilo, sabay tawang medyo nahihiya. "Ay, wag ka na, June," sabi ni Becca, pilit nagpapakul pero namumula ang pisngi. Habang lumilipas ang hapon, dumadaloy ang usapan ng madali. Nagsimula silang magkwento ng mga lumang alaala, mga wild na birthday party, mga biyahe, at yung isang beses na muntik nang mahulog si Murilo sa ilog sa isang lakad sa parke. Ang kanilang mga tawa ay umalinggaw sa apartment, nagdadala ng init at aliw. Mga alas 6:30 ng gabi, nakatanggap si June ng mensahe mula sa kanyang boyfriend na paparating na siya. Nagpaalam siya ng mahigpit ang yakap, nangakong babalik para magdiwang ng isang maliit na salu-salo bilang pagsalubong sa bagong bahay ni Becca. "Excited na ako," sabi ni Becca. "Eto na lang tayo nyo," sabi ni Murilo na nakangiti habang inaayos ang istante sa pader. "Kung gusto mo, pwede ka na ring umalis." Pilit na nagpanggap si Becca na walang pakialam pero umaasang mananatili si Murilo. "Hindi, may trabaho pa tayo dyan. Kailangan pasiguraduhin na yung ref ay nasa tamang lugar bago mo subukang ilipat mag-isa." Nakangiti siyang nagpasalamat sa kumpanya. Nang umalis si June, bumagal ang takbo ng trabaho. Pagod na sila pero marami pa rin kailangang ayusin. Nagmungkahi si Murilo ng pahinga para uminom ng malamig na inumin. Agad siyang pumayag, umupo sila sa sahig ng sala, napapalibutan ng mga semi-bukas na kahon at mga gamit na kalat pa rin. Sa kabila ng gulo, may kakaibang aliwala sa eksena. Uminom si Murilo ng tubig at nagtanong, "Kumusta naman tong bagong yugto ng buhay mo?" Nagkunwaring nag-iisip si Becca. "Nakakatuwa pero nakakatakot din, may sarili akong espasyo. Pero parang marami pang kailangang ayusin para maging kumpleto." Naiintindihan siya ni Murilo. "Bahagi yan ng proseso. Gagawin mong iyotong lugar. Magiging salamin ito ng kung sino ka." Tumama ang mga salitang iyon sa puso ni Becca. Palaging may paraan si Murilo na magbigay ng tamang salita sa tamang panahon. Pagkatapos ng pahinga, bumalik sila sa trabaho. Si Murilo ang nagpatuloy sa mabibigat na gawain habang inayos ni Becca ang mga detalye. Isang sandali, habang inaayos ang sofa sa isang sulok, madalas na nagdikit ang kanilang mga braso. "Parang okay na tayo dito," biro ni Becca habang pinipilit itago ang pagkakaba. "Siguro kasi magandang team tayo," sagot ni Murilo. Relax na relax lang.
pagkatapos ay inilipat nila ang kama. Medyo luma ito pero bago ang kutson na sakop pa ng plastic. Mabilis itong inilagay ni Murillo sa wooden frame na parang sanay na sa ganitong trabaho. Pero pinigilan siya ni Becca bago niya matapos, sandali lang, bago ito, pero saan yung cover niya? Tanong niya habang naghahanap sa mga kahon. Alam niyang nandoon ito, pero tila nawala sa kalat, ngumiti si Murillo, nakapikit ang mga mata, kung hindi mo makita, anong gagawin mo, nakakasira yan kung walang cover, reklamo ni Becca, Tara, matulog ka na lang sa sahig, biro ni Murillo. Biro lang, bukas lang yan mahahanap mo, hindi mapigilan ni Becca ang pagtawa. Bumaba siya sa gilid ng kama, ramdam ang pagod ng buong araw na unti-unting lumalabas. Alam mo, hindi ko inakala na yung pagbuo ng mga kasangkapan at pag-aayos ng kahon ay pwedeng maging masaya, sabi ni Murillo. Na tila seryoso pero may bahid ng pagpapatawa. Di wag ka pang maglinis ha? Biro ni Becca habang kinukurot ang braso niya. Di ako na ang bayani ng araw, sagot ni Murillo, mabilis magpatawa. Nagtagal silang magdalawa, nag-uusap at nagtatawanan sa gitna ng gulo habang ang araw ng pagbabago ay unti-unting naupos. Ngunit may kakaibang tensyon sa pagitan nila, isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan. Nang lumapit si Murillo ng kaunti, nagtagpo ang kanilang mga mata ng matagal, mas matagal kaysa sa dapat. Alam mo, Becca, malamyos ang boses ni Murillo, iba ka na kaysa noon. Hawak niya ang kamay ni Becca ng natural. Isang simpleng kilos na nagpabilis ng tibok ng puso nito. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, pero gusto ko to, sabi niya, napangiti si Becca, hindi makapaniwala sa biglang pagbabago ng usapan. Ano ba ang gusto mong gawin natin? Tanong ni Murillo, unti-unting lumalapit, pwede ba tayong magsimula muli? Bulong niya bago humarap si Becca sa isang halik na puno ng pag-asa at damdamin. Sa kabila ng katahimikan ng apartment, may naramdaman si Becca na ito ay simula ng isang bagay na mas malalim, hindi lang bagong bahay, kundi isang bagong yugto sa kanilang relasyon. Ngunit habang nakatingin si Murillo sa kanya, may isang lihim na nagmumulto sa kanilang mga puso. Isang bagay na hindi pa nila napag-uusapan, isang kwento na naghihintay pang mabuksan. Ano kaya ang susunod na kabanata ng kanilang buhay? Sa sumunod na araw, ang sinag ng araw ay dumaan sa manipis na kortina ng maliit na bintana ng apartment ni Becca sa Barangay Paltok. Ang amoy ng kape mula sa kusina ay sumalubong sa kanya habang unti-unting bumangon mula sa kama. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse na bahagyang bumalot sa kanyang balikat at isang maong na shorts na nagpapakita ng kanyang mahabang mga binti. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali sa isang mababang buntot na may ilang ligaw na hibla na dahan-dahang bumabagsak sa tabi ng kanyang mukha. Habang pinipisil-pisil niya ang kanyang palad upang mapawi ang kirot ng pagod. Napansin niya ang maliit na sulat na iniwan ni Murillo sa ibabaw ng mesa. Isang simpleng piraso ng papel na may nakasulat na, "Salamat kahapon. Tara, Sabado, lakad tayo sa Pagsanjan Falls." May sorpresa ako, napangiti si Becca at agad nag-ayos. Pinili niya ang isang malambot na damit na kulay pula, hindi masyadong maiksi, pero sapat na para ipakita ang kurba ng kanyang katawan, kasama ang pares ng puting tsinelas na may maliit na takong. Naglagay siya ng manipis na kwintas na may maliit na pendant, at ang kanyang mga tenga ay pinalamusyan ng simpleng pilak na hikaw. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement at kaunting kaba. Pagdating ni Murillo, nakita niyang nakangiti si Becca sa tapat ng pintuan. Suot niya ang kanyang paboritong asul na polo at maong na pantalon, habang may dalang backpack na puno ng mga gamit para sa kanilang lakad. Handa na ba ang bagong kapitbahay para sa adventure? Biro niya, sabay kindat, handa na, pero baka mas mahirap kayong dalhin sa tubig kaysa sa mga kahon kahapon, sagot ni Becca, na nagpapaligsahan sa kanyang mga mata. Naglakad silang magkasama patungo sa Pagsanjan Falls. Isang kilalang tourist spot sa Laguna, puno ng kasaysayan at mga kwento ng pag-ibig na lumalaganap sa paligid ng mga tanawin. Habang sumasakay sila sa bangka sa ilog, ang hangin ay malamig at ang tunog ng tubig ay nagpapasigla sa bawat hininga. Sa bawat liko ng ilog, hindi maiwasang magtawanan sila sa mga biro ni Murillo. Alam mo ba, Becca, parang ikaw lang ang kaya kong dalhin sa ganitong lakad. Kasi sa buhay, ang iba, masyadong mabigat ay handle, nakangiting sabi niya, napailing si Becca, di sana, ikaw ang magbuhat sa akin, di ba? Naku, baka di ko kayanin. Baka mapikon pa ako. Sagot ni Murillo, sabay tawa, nang makarating sila sa malapit sa talon, tinulungan ni Murillo si Becca na bumaba mula sa bangka. Ang kanyang mga kamay ay matatag at maingat,
ngunit may kakaibang init na dumaloy sa pagitan nila. Ang mga mata ni Becca ay sumilay sa mga alon ng tubig na tila naglalaman ng mga lihim na naghihintay na tuklasin. Habang nagpapahinga sila sa gilid ng ilog, nagsimulang magbukas si Murilo tungkol sa mga bagay na matagal na niyang tinatago. Becca, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot akong masira ang pagkakaibigan natin. Napatingin si Becca sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at pagkamausisa. Ano iyon, Murilo? Alam mo, minsan ang katotohanan ang nagiging daan para mas maging matatag ang samahan. Ngumingiti si Murilo at dahan-dahang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi lang ito basta regalo. Ito ay simbolo ng bagong simula. Sana tanggapin mo. Binuksan ni Becca ang kahon at laking gulat niya nang makita ang isang simpleng pilak na bracelet na may ukit na pagsandyan 2024. Ang init sa kanyang dibdib ay lumakas at alam niyang hindi ito isang ordinaryong araw. Ngunit sa likod ng ngiti ni Murilo, may isang lihim na hindi niya pa isiniwala. Isang lihim na maaaring baguhin ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Habang pinagmamasdan ni Becca ang bracelet, isang malalim na tanong ang pumailan lang sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang tinatago ni Murilo? At handa ba siyang harapin ang katotohanan? Sa pagbalik nila mula sa Pagsanjan Falls, unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Laguna, nagbibigay ng gintong liwanag na sumasayaw sa mga dahon ng mga puno sa kahabaan ng kalsada. Si Becca ay nakaupo sa tabi ni Murilo sa loob ng jeepney. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay dumarampi sa kanyang balat na parang nag-aanyaya ng bagong simula. Suot niya ang isang navy blue na dress na may malambot na tela na bahagyang dumidikit sa kanyang katawan sa bawat pag-ikot ng jeepney, habang ang kanyang mga sandalyas ay simpleng sinelas lang na may maliit na dekorasyon sa strap. Alam mo, Becca, simula ni Murilo habang nakatingin sa labas, parang ang dami nating pinagdaanan, pero ngayon parang mas madali na lahat. Tinapik niya ang kamay ni Becca sa tabi niya. Ngumiti si Becca, na tila ba nakalimutan ang pagod ng araw. Siguro kasi kasama kita, kaya ang lahat ay mas madali. Habang papasok sa bayan ng Paltok, napansin nila ang ilan sa mga kapitbahay na nagtitipon sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Ang amoy ng sinigang at adobo ay kumakalat sa hangin, nagtutulak sa kanilang magutom. Tara, kain tayo rito, imbitasyon ni Murilo habang nagmamaneho ng jeepney ang driver. Pumasok sila sa maliit na karinderya na puno ng mga lumang poster ng mga pelikulang Pilipino noong dekada 80. Ang mga upuan ay medyo luma, pero may kakaibang ginhawa sa simpleng lugar na iyon. Umorder sila ng pares na sinigang na baboy at isang platito ng inihaw na tilapia. Habang kumakain, nagsimula si Murilo na ibahagi ang isang nakakagulat na balita. Becca, may nadiskubre akong kakaiba sa apartment mo habang nag-aayos tayo kahapon. Napatingin si Becca. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng halong kuryosidad at kaba. Ano naman yon? May mga sulat na nakatago sa ilalim ng sahig sa kwarto mo. Parang mga lumang diary o liham, hindi ko pa nababasa lahat pero mukhang may kwento dito na matagal nang nakatago. Paliwanag ni Murilo habang nilalabasan ang pagkain sa kanyang bibig, nanginginig ang puso ni Becca. Sino kaya ang sumulat nito? At bakit nakatago sa ilalim ng sahig? Ngunit bago pa man nila lubusang mapag-usapan ang misteryo, may isang matandang lalaki ang pumasok sa karinderya, may dalang supot ng mga lumang dokumento. Nagkatinginan si Murilo at ang matanda, tila may hindi maipaliwanag na koneksyon. Becca, may mga bagay na mas malalim pa rito kaysa sa iniisip natin, bulong ni Murilo habang pinagmamasdan ang matanda, habang lumalalim ang gabi. Ang mga lihim ng apartment ni Becca ay nagiging mas malabo at mas nakakabighani. Ano kaya ang mga tinatagong kwento sa ilalim ng sahig? At sino ba talaga ang matandang iyon sa buhay ni Murilo? Ang sagot ay naghihintay pa sa susunod na kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa sumunod na araw, lumabas si Becca ng maaga mula sa kanyang bagong apartment sa Barangay Paltok. Suot niya ang isang puting blouse na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, at isang maong na shorts na nagpapakita ng kanyang mahabang mga binti. Ang buhok niya ay maluwag na nakatali at may banayad na kiliti ang hangin sa kanyang balat. Habang naglalakad papunta sa Tayangge sa bayan, dala niya ang maliit na kahon na iniwan ni Murilo. Ang pilak na bracelet na may ukit na pagsandyan 2024. Napangiti siya habang iniisip ang mga nangyari, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa Tayangge, makulay ang mga stalls. May mga nagbebenta ng mga sariwang gulay, prutas, at mga handicraft na yari sa kawayan. Nakasakay ang bayan sa buhay at ingay ng mga tao.
Habang namimili, dumating si June, ang matalik na kaibigan ni Becca, na may dalang 2 tasa ng kape mula sa sikat nilang kapehan. Uy, Becca. Ang ganda ng bracelet mo. Mukhang may bago na naman sa buhay mo ah. Bati ni June habang iniabot ang isa sa mga tasa. Napangiti si Becca. Medyo komplikado pero masaya naman. May mga bagong kwento na kailangang tuklasin. Biglang naisip ni June, alam mo, sa mga kwento mo, parang may pelikula na dapat gawin dito. Becca at ang misteryo ng apartment sa Paltok, tawa si Becca, sana nga. Pero seryoso, may mga lihim talaga sa apartment na yan. May mga lumang sulat na nakita si Murillo sa ilalim ng sahig. Uy, parang teleserye yan. Sino ang sumulat ng mga sulat? At bakit nakatago sa ilalim ng sahig? Usisa ni June habang nag-uusap, napansin nila ang isang matandang lalaki na naglalakad papalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kwento, at ang kanyang damit ay bahagyang marupok na parang taga-ibang panahon. Dumating siya sa tabi nila at tumingin kay Becca, ako si Lolo Mang Ramon. Alam ko ang tungkol sa mga sulat na iyon. May mga kwento silang dinadala na kailangang malaman, sabi ng matanda, na may bahid ng hiwaga sa kanyang tinig. Nagtinginan sina Becca at June, puno ng kuryosidad at kaba. Lolo Mang Ramon, ano po ang mga kwento na iyon? Tanong ni Becca. Ngumiti ang matanda, ngunit mailungkot sa mga mata. Hindi lahat ng lihim ay madaling ilantad, ngunit kung handa kang harapin ang katotohanan, tutulungan kita. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Becca na ang kanyang buhay ay unti-unting nagbabago. At ang misteryo ng apartment ay magsisilbing susi sa isang mas malaking kwento na naghihintay na mabunyag. Ngunit ano nga ba ang lihim na pinanghahawakan ng mga lumang sulat? At paano ito mag-ugnay kay Murillo, sa matandang si Lolo Mang Ramon, at sa bagong yugto ng buhay ni Becca? Ang sagot ay nasa mga darating na araw, isang misteryo na kailangang tuklasin, puno ng pag-asa, takot at pag-ibig. Sa pagdilim ng gabi sa Barangay Paltok, naglakad si Becca papunta sa maliit niyang apartment. Suot niya ang isang malambot na itim na blouse na may bahagyang bukas na balikat, kasabay ng isang siksik, ngunit elegante na maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa kanyang mga balikat, habang ang mga hikaw niyang pilak ay kumikislap sa liwanag ng poste sa kalsada. May kakaibang tensyon sa kanyang mga mata, isang halo ng kaba at determinasyon. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng katahimikan ng kanyang bagong tahanan. Sa mesa, nakalatag ang mga lumang sulat na natuklasan ni Murillo. Hinawakan niya ang mga ito ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang mga pinong letra na tila naglalaman ng mga lihim ng nakaraan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Murillo iyon. Becca, kailangan nating mag-usap. May mga bagay akong nalaman tungkol sa mga sulat. Hindi ito basta-basta kwento lang. May kinalaman ito sa pamilya ko. Napatingin si Becca sa mga sulat, pilit iniisip ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Saan tayo magkikita? Sa lumang kapehan sa plaza, 8. Dito natin lalong aayusin ang mga piraso ng puzzle na ito. Pagdating niya sa kapehan, nakita niyang naghihintay si Murillo, nakasuot ng puting polo at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may halong kaba rin. Becca, ang mga sulat ay bahagi ng isang lumang alitan sa pagitan ng mga pamilya natin. Hindi lang ito simpleng kwento ng pag-ibig, may mga lihim na dapat nating alamin bago ito lumala, wika ni Murillo. Habang nag-uusap sila, napansin nilang may isang lalaking nakamasid sa kanila mula sa kabilang mesa. Ang lalaki ay may suot na itim na jacket at may malalim na tingin na parang may gustong ipahiwatig, parang may sumusubaybay sa atin, bulong ni Becca. Ngunit bago sila makapagsabi pa ng iba, lumapit ang lalaki at nagpakilala bilang si Mang Tomas, isang matagal ng residente ng bayan at may alam sa kasaysayan ng mga pamilya. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, kailangan ninyong maghanda. Ang nakaraan ay mas madidilim kaysa sa inaakala ninyo, wika ni Mang Tomas, habang tinitingnan silang dalawa ng seryoso. Sa pag-uwi ni Becca, ramdam niya ang bigat ng mga pangyayari. Ang kanyang munting apartment ay tila naging sentro ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupa ng Paltok. Ano kaya ang mga lihim na ito? At paano ito makaapekto sa kanilang relasyon ni Murillo? Isang madilim na gabing puno ng misteryo ang naghihintay sa kanila sa susunod na kabanata.